May binuo pong grupo ang Metro Manila Development Authority na tututok sa obstruction at illegal parking violation sa mga pangunahing kalsada. Suot nilang body cameras bilang bahagi ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Pabor kaya ang mga motorista riyan? Alamin natin sa unang balita, live ni EJ Gomez. EJ! Igan, sinimulan na ng MMDA ang paggamit ng body-worn camera sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga pangunahing kalsada at mabuhay lanes sa Metro Manila. Inalam natin ang masasabi ng mga kapuso nating motorista ukol dyan. Bilang suporta sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP, inilunsad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kahapon ang paggamit ng body-worn cameras. May Swift Traffic Action Group o STAG na binubuo ng 100 tauhan ng MMDA na tututok sa obstruction at illegal parking violations sa mga pangunahing kalsada at mabuhay lanes. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, layo nito na mabawasan ang direktang interaksyon at potensyal na pagtatalo sa pagitan ng mga motorista at traffic enforcer sa panahon ng road clearing operations. Ang mga body-worn camera ay nakalink sa MMDA Communications and Command Center para sa real-time na monitoring at dokumentasyon ng on-ground operations. Ang taxi driver na si Romy ilang beses na raw natikitan dahil sa mga nilabag na polisiya ng NCAP, pero pahirapan daw ang pag-contest sa ilang violations. Makatutulong daw ang body-worn camera para agad matukoy kung ano ang paglabag na nagawa at kung sino ang nagsasabi ng totoo sa pagitan ng motorista at enforcer. Yung bodycam, okay din yun sa akin. Kahit ako naman driver, hindi ako agree. Pag oras na nahulihin ako na wala naman akong kasalanan. Kumbaga, ano na lang, hearsay na lang yung iparatang sa akin. Maganda din po yun, ma'am, para yung ebidensya, makikita doon, hindi ka na pwede magsinungaling, hindi mo pwede deny, gawa ng may bodycam na eh. Tanong naman ni Stanley, okay daw bang magpaliwanag agad sa mga MMDA enforcers sa panahong makuna ng bodycam nila ang posibleng violation ng mga motorista sa aniyay special circumstances? Sana raw ma-review ng mabuti ang makukuhang video mula sa mga bodycam para tama at makatarungan ang ipapataw na penalty sa mga motorista. Maganda naman siya pero para sa akin, may mga senaryo na katulad nun, halimbawa, bumabaybay ka sa Along EDSA tapos biglang umulan or gustong bumaba ng passenger dun sa gilid tapos biglang nakita ka nung traffic enforcer na may bodycam, mahuli ka. Pero usually kung reasonable naman na pwedeng makiusap sa kanila kung papayag sila, okay naman. Mahirap din kasi kung hindi na tatanggapin yung mga i-explain mo na paliwanag. Igan, ayon sa MMDA, notice of violation pa lang ang unang matatanggap ng mga motorista. I-upload daw ang kaso sa system ng MMDA at dadaan sa manual review. Kapag na-validate ang violation ay makakakuha naman daw ng text message o email ang violator sa loob ng 1 araw mula sa time of apprehension. Pwede rin daw makita ang ticket sa My Huli Ka website ng MMDA. At yan, ang unang balita mula rito sa EDSA Mandaluyong. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.